samahan nyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Pagkatapos naming mamalengke, eto't gumayak naman ulit kami para bumili naman ng mga pangbaon ng bata para sa school nila. Hanggang ngayon nga din pala, medyo masama pa din yung pakiramdam ko simula ito nung balik eskwela na. Okay, eto, bago nga pala kami pumunta ng mall, dumaan muna kami dito sa karinderya para dito na rin kami maghapunan. Kahit kakapamalengke ko lang ng mga pang-ulam namin, hindi ako nakapagluto talaga dahil sa sobrang pagod. Eto't sa labas na lang kami kumain ng hapunan namin. So ayun, after naman namin kumain, dumiretso na kami dito sa mall para bumili ng pandagdag na pang snacks ng mga bata. Meron pa namang stock na biskwit sa bahay, pero may pasok na rin kasi bukas si Kuya Zaiden, kaya dinagdagan na lang din namin. Bumili na nga rin pala ako nitong tissue dahil nga sinisipon ako at grabe talagang lala ng sipon ko ngayon. Tapos kumuha na rin ako ng kaunting hotdog at ham dahil nga yung sukli sa 2,000 budget ko na pamamalengke na 200 plus, eto talaga yung pinaglaanan ko dun. Para kung sakaling hindi ko na carry pang magluto ng ulam para sa pambaon ni Ate Megan sa tanghali, eto na lang yung ipapaulam ko sa kanya. Ngayon pagkatapos namin dyan sa supermarket, pumunta naman kami dito sa second floor para bumili ng bagong pantalon ng papa nila. Dalawang pantalon na panlakad niya kasi talagang napunit na dahil sa sobrang kalumaan, tapos masikip na din talaga sa kanya. Ako pa lang talaga to napilit na bumili na ng bagong pantalon dahil wala na talaga siyang choice kasi iniwan na siya ng dalawang pantalon niya. Dalawang pantalon na rin yung binili namin para sa kanya. Tapos ayan, habang nagpipit siya, ito naman mga bata, aliw na aliw naman sila dito. Nabukasan naman ito at first day of school na ni Kuya Zaiden. Medyo nag-aalala na nga din ako dyan na baka kasi umiyak na naman nga ang batang to. 4 years old nga pala itong si Kuya Zaiden, tapos daycare siya, then 2 hours lang din naman yung klase nila. Buti na lang din talaga at napakalapit lang din itong school nila. Ito lang din naman kung saan sila naglalaro kada hapon. Aalala ko nga din dati, dito din ako nag-daycare noon. Siyempre, mas maganda na nga lang ito ngayon, tapos de-air ko na rin sila. Maasa rin talaga ako na hindi na mag-iiyak itong si Kuya Zaiden kasi yung apat na pinsan niya na palagi niyang kalaro magka-classmate nga rin sila dito. Maya nga lang din si asawa dala-dala yung kambal at pumunta na rin sila dito dahil naghahanap nga daw sa akin yung kambal. Diyos ko dahil. The moment of truth na pinalabas na talaga kami ng teacher dahil bawal na yung mga mami sa loob. Ayan, si Kuya Zaiden nag-iiyak na. Tida, magkakatabi-tabi pa sila ng apat na pinsan niya, pero ayan at naiyak pa rin talaga, Diyos ko. So anyway, eto namang video na to ay PTA meeting ito nila Ate Megan. Dahil meron na rin naman ang nagbabantay sa kambal namin, kaya eto at makakapag-attend nga ako sa meeting. Aaliw nga din ako dito sa teacher nila Ate Megan kasi napakamakwento. Mang tahimik nga lang din sa gilid nung nag-elect na ng officers, kaya eto, safe tayo kasi super busy ko din kasi talagang tao. Pagka-uwi naman namin ng bahay, eto at nagluto ako ng kamote fries para pang snack ng mga bata. Nagtsatsagaan ko din talaga magluto nito kasi gustong-gusto din talaga to ng mga bata, lalo na yung kambal namin. Nga ako, gustong-gusto ko din to, lalong-lalo na nga kapag malutong yung pagkakaluto. Kaya alas 11 naman ng gabi, eto't inaya ko ng asawa ko na inom nga daw kami. Yung sun miglight lang sa akin para hindi masyadong mapait yung lasa. Tulog na din talaga ako sa mga oras na yan, pero pinagbigyan ko na lang din sa asawa kasi hindi na rin kami nakapag-me time dalawa. Tapos bumili din pala siya nitong balot at penoy, kaya sino ba naman yung aayaw nito? Ay, napakasarap nito. Kambal ang bunsong anak namin, kaya naghanap talaga ako ng diaper na mura lang pero maganda ang quality. For only 275 pesos, meron na akong 50 pieces extra large diaper. Tapos kagandahan pa nito, meron din silang pa-freeing dalawang hanger. Ito nga pala yung Pen Boost diaper at Japan quality na nga rin pala to. Meron siyang pampers na pinanipis pero very absorbent, stretchy na rin yung waistband niya, cotton-like, plus double leak guard na rin. Ito nga ipapakita ko sa inyo kung gaano yan ka-absorbent. Isang basong tubig na talaga yung binuhos ko para ma-check natin kung maglidik ba siya o kaya yung magmo-moist. Isa din kasi yan sa dahilan kung bakit nagkaka-rashes o kaya nagkakasugat yung ating anak dahil nagmo-moist yung diaper at hindi siya absorbent. So anyway, ito na nga yung naging itsura niya after natin malagyan ng isang basong tubig. Hindi siya nag-leak sa labas, hindi nag-moist, at dito naman sa loob, i-check natin yan gamit ang tissue. Diba, napaka-absorbent niya talaga at hindi man lang nabasa yung tissue. Naging dry na talaga siya mga mi, at ayan, susubukan ko nga siyang pipigain kung meron bang lalabas na tubig. Pero tingnan nyo naman, kahit anong piga ko, wala talagang nalabas. Kung gusto mo ring itry itong Pen Boost diaper mga mami, meron akong ilalagay na link sa comment section o kaya sa yellow basket.